Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inahahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kapag sinabi po nating ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin nito ay pantay-pantay ang ating dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, tayong lahat ay magkakaiba. Hindi tayo pare-pareho. Bawat isa sa atin may kani-kaniyang personalidad at bawat isa sa atin may kani-kaniyang kahinaan. Ang bawat tribo o bansa ay naiiba sa iba. May mga magkakaibang katangian, kahinaan at kalakasan. Sa ating mundo ay marami ring pagkakaiba. Marahil mapapansin natin, tumataas ang kaso ng mga diskriminasyon at panghuhusga. Bakit? Dahil may mga sarili-sarili tayong pamantayan at madalas ang iniisip natin mas nakakaangat ang ating pamantayan na ginagamit sa iba. Dito, kapag naramdaman natin na mas mataas ang ating pamantayan at mas angat tayo sa iba, pumapasok ang tinatawag nating panghuhusga. Iniisip kasi natin na ang pamantayan natin mas mahusay, mas dekalibre kaysa iba.
At kaya, itinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang iba. Kaya nga ang nakalulungkot mga kapatid, kadalasan nakatuon tayo sa pagkakamali ng iba. Habang nakakalimutan natin na marami din tayong mga ginagawang pagkakamali. Uulitin ko po, ang nakakalungkot na realidad, kadalasan tayo po ay nakatuon sa pagkakamali at pagkukulang ng ibang tao. Samantalang ang ating mga pansariling pagkakamali at mga pansariling kahinaan at kakulangan, kadalasan hindi natin napapansin. Kapag hinusgahan natin ang iba, masasabi natin ang hinuhusgahan natin ay ang ating mga sarili. Dahil ang kalimitan nating napupuna ang mga bagay na wala sa atin. Ang mga bagay na kulang sa atin. Ito ang kadalasang nakikita natin at pinupuna sa iba. Kaya nga po sa halip na maging mapangusga, bakit hindi na lang tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong natin ang pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon tayo. Pagpapahalaga sa ating sariling kalakasan at pagiging positibo kaysa negatibo at sensitibo. Kaya nga po't napakaganda ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang huwag din kayong hatulan ng ating Panginoon. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos base sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Sabi nga ni Jesus, huwag tayo dapat humatol sa kapwa upang huwag tayong hatulan ng Diyos. Ang kabuuan nito ay paalala sa atin na tanggalin muna ang puwing sa ating mga mata bago natin alisin ang puwing ng ibang tao. Anong ibig sabihin nito? Dapat linisin muna natin ang ating mga sarili bago tayo humarap sa ibang tao at sabihin sa kanila ang kanilang pagkakamali. Ibig sabihin din nito, dapat mas pahalagahan natin yung ating dangal bilang mga tao kaysa tignan ang kahinaan ng iba. Mga kapatid kay Kristo, ang hamon sa atin sa araw na ito, igalang po natin ang isa't isa. Dahil ang paggalang ay salamin ng tunay na respeto. Mayaman, mahirap, profesional, walang pinag-aralan, makapangyarihan o mahina sa lipunan, maging ordinaryo at napakataas sa lipunan, wala tayong karapatang husgahan ang isa't isa. Ang Diyos lamang ang may kakayahang iyon. Ang Diyos lamang ang maaaring humatol sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.